الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Sa pagpapatuloy po ng ating mga tinatalakay ukol sa mga maling gawain sa buwan ng Ramadan, tayo po ngayon ay nasa pangwalong paksa na kung saan ito ay napapansin natin sa ilan sa mga kapatid nating Muslim na kapag dumadating ang buwan ng Ramadan, sa mga unang mga araw ng buwan ng Ramadan, ay makikita mo sa kanila ang pagsusumikap, ang pagtitiyaga na maisagawa ang mga iba't ibang uri ng pagsamba sa buwan ng Ramadan, kagaya ng pagtatayo ng pagdarasal ng tarawih sa bawat gabi nito. Pero makikita mo sa kanila sa kalagitnaan ng buwan ng Ramadan o kaya sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, ay makikita mo naman sa kanila ang pagsasawalang bahala sa mga gawain ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang kanilang pagtsatsaga, pagsusumikap ay makikita mo sa mga unang mga araw ng buwan ng Ramadan. Pero pagdating ng kalagitnaan o kaya naman sa mga huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, ay dito nababawasan ang kanilang tiyaga, pagsusumikap na maisagawa ang mga iba't ibang uri pa ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin mga kapatid na ang buong buwan ng Ramadan, ito ay buwang mapagpala, buwang dinudoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya at mga gantimpala sa mga araw na ito. At makikita natin, mapapansin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na habang papalayo, habang dumadating ang mga huling araw ng buwan ng Ramadan, dito naman dinadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya at mga gantimpala sa mga araw na ito. Ibig sabihin, dapat ang isang Muslim, habang papalayo pa ang buwan ng Ramadan, ay mas lalo pa niyang pagsumikapan, mas lalo pa niyang higpitan ang kanyang sintron, mas lalo pa siyang gumawa ng mga iba't ibang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag niyang hayaan na ang mga araw na ito ay dadaan sa kanya na siya ay hindi nakagawa, o kaya naman na siya ay nagkaroon ng katamaran sa pagsasagawa ng mga iba't ibang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin ang kanyang kalagayan sa pagdating ng mga huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, na siya ay mas lalo pang nagiging hinihigpitan niya mas lalo ang kanyang sintron. Siya ay mas lalong nagsusumikap at nagtsatsaga na maisagawa pa ang mga iba't ibang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, na si Aisha radhiyallahu anha ay nagsabi, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zara, ahya layla wa ayqadha ahla. Ang kalagayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating na o pumasok na ang 10 huling araw ng buwan ng Ramadan, ay kanyang hinihigpitan pa ang kanyang sintron.
at kanyang binubuhay ang kanyang gabi at kanyang ginigising ang kanyang pamilya para magsala ng tahajjud. So ito ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, habang papalayo ang buwan ng Ramadan, habang dumadating ang mga 10 huling araw nito, ay mas lalo pa niyang pinagsusumikapan, mas lalo pa niyang ginagawa ang mga iba't ibang uring ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ay napapaloob dito ang gabi na inaasam-asam natin na maabutan natin. Ang gabi na kung saan ito yung tinatawag na Laylatul Qadr. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ito ay palagi nating naririnig, Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang gabi ng Laylatul Qadr ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. So ang gawain dito sa Laylatul Qadr na ito, kapag napangyari ang mabuting gawain sa Laylatul Qadr na ito, ay mas mainam pa ito kaysa sa 1,000 buwan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay pagbibigay sa atin ng paghihikayat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat tayo ay sa buwan ng Ramadan, sa una, sa kalagitnaan at sa huli ay dapat na magkaroon tayo ng dagdag na pagsusumikap, dagdag na pagtitiis, dagdag na tiyaga para inshallah ay makamtan natin ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kaluguran at ang kanyang habag. So naway ito ay nakapagbigay po sa atin ng linaw. Unang-una, ito po ay payo sa aking sarili at ganun din sa inyo mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Hindi natin intensyon na bigyan ng kasamaan o kaya bigyan ng hindi mabuting pag-aakala sa ating mga kapatid na Muslim, bagkus ang gusto natin dito ay upang maging matuwid ang ating gawain at upang maitama natin ang ating mga kamalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.